Sa bawat taon, may mga alaala na hindi basta nawawala. May mga tawanan, may luha, may pagsubok. Pero higit sa lahat, may Diyos tayo na tapat. Sa taong 2025, hindi lang kami lumakad bilang mga lingkod ni Kristo. Lumakad kami bilang isang pamilya kay Kristo. May mga araw na puno ng saya, mga fellowships, games, kantahan at tawanan. May mga gabi ng panalangin kung saan natutunan naming lumapit sa Diyos hindi lang para humingi, kundi para magtiwala. May mga Sunday services na nagpapaalala sa amin kung sino kami kay Kristo, na kami ay tinawag, minahal at pinili. Hindi naging madali ang taon na ito. May mga pagkakataong napagod kami, nanghina at muntik ng sumuko. Pero sa bawat kahinaan, ipinaalala ng Diyos na sapat ang kanyang biyaya. Dito namin natutunan na ang paglago ay hindi palaging mabilis, pero palaging may direksyon papalapit sa Kanya. Habang tinatapos namin ang taong ito, dala namin ang mga alaala, mga aral at pananampalatayang mas tumibay. Hindi ito ang katapusan ng aming kwento. Ito ay simula ng mas malalim na paglakad kasama ang Diyos. Sa susunod na taon, handa kaming magmahal, maglingkod, at sumunod. Para sa Kanya ang lahat ng papuri, para sa Kanya ang lahat ng pasasalamat. We know and we believe that you are with us. You will never abandon or forsake us. That's why, O God, may you pour out your blessing or your Holy Spirit in the midst of us. May you dwell, O God. Nakalakan sa pagbibigay ito. At dito sinasabi sa Proverbs 3:19 na talagang pagbibigay po tayo with all our heart, full-heartedly na nagbibigay tayo sa Lord at hindi tayo nagkukulang. Kumbaga, kapalit doon, sabi ng Lord na blessing, God give of cheerful and His promise of overflowing provision sa ating mga buhay sa araw-araw. At napasulayan po namin pamilya na hindi tayo nagkukulang. Ito ang ating taon, ito ang ating patotoo, ito ang ating puso. Para kay Kristo,